mga kasalanan ko'y inyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay pumasok na sa mabiyayang panahon ng Kwaresma, kung saan ito po ay inumpisahan natin kahapon sa pamamagitan ng paglalagay ng abo sa ating mga noo. Tanda ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Tanda rin na iayon natin ang ating buhay sa panawagan ng Diyos sa atin sa landas at daan ng kabanalan. Kaya naman sa banal na misang ito, sa muli, ihanda natin ang ating sarili, pag-ukulan ng pansin ng ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw, at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimula namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ng pakikipagtunggalian bilang kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat na pamumuhay sa Espiritu, maging awin namang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasiyahan, kayo ang pipili sa buhay at kasaganahan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ng Panginoon at nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang paparamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, gayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong mga lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing pinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit iyong masasama upang sundan niya ang kanyang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging hadhika, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging masaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binulay sa gabit at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang tulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit iba't iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siyang nagtatangkay at mapapadpad kung hangin ay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gaya ng nasabi ko po kanina sa panimula ng ating misa, ang pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma na kung saan nagsimula kahapon, lagi ko po itong tinatawag na mabiyayang panahon upang bigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Mabiyayang panahon upang bigyan tayo ng pagkakataon. At ang pagkakataon na ito, ang simula ng malalim na pagninilay at pagmumuni-muni sa ating espiritual na paglalakbay. Kaya mga kapatid, magandang makita natin yung tinatawag nating spiritual journey. And we are gifted by the Church 40 days in preparation for the resurrection of our Lord Jesus Christ and also in preparation for the Paschal Triduum, Mr. Triduo Pascual na tinatawag natin. Kaya nga ito ay tinatawag nating panahon ng Kwaresma, 40 araw bago sumapit
ang Pasko ng pagkabuhay. At ang apat na po, mga kapatid, ay napakahalaga sa ating banal na kasulatan at sa kwento ng ating pagliligtas o kwento ng mapanligtas na gawain ng ating mahal na Diyos. Di po ba sa lumang tipan ang mga Israelita sa paglalakbay nila patungo sa lupang pangako ay 40 taon sa disyerto. At doon, ito ay naging panahon upang malalim nilang pagnilayan at paghandaan ang pagpasok sa lupang pangako. Panahon nila ng pagmumuni-muni gaya ng nabanggit ngayon sa unang pagbasa. At doon ay binanggit ng mahal na Diyos na ang kasunduan na kung kayo'y magiging tapat at susunod sa kautusan, kayo'y aking pagpapalain, pero kung kayo ay susuway, kayo ay isusumpa. It is a covenant of blessing and curse. Kung maalala din natin, si Moises doon sa bundok ng Sinai ay 40 araw at gabi rin at doon niya tinanggap ang 10 utos ng Diyos sa bundok ng Horeb. Kung matatandaan natin, ang paglalakbay din ni Elias o yung tinatawag nating Elijah's journey, 40 days of preparation. Elijah traveled for 40 days and 40 nights to Mount Horeb, where he encountered our God. Sa bagong tipan naman, ito'y maririnig natin sa linggo, ay tinukso siya ng demonyo pagkatapos ng kanyang pagbibinyag. Jesus was tested for 40 days and 40 nights in the wilderness where he was tempted by Satan. At ito naging paghahanda naman niya para sa pagpapahayag niya ng mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos. It is a preparation for his public ministry. At ang pagpapakita rin ng ating Panginoon pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita siya sa mga disipulo niya at sa iba pa sa loob ng 40 araw upang ihanda sila na sila naman ang magpapatuloy ng misyon ng pagpapahayag ng Diyos. It is a preparation for the coming of the Holy Spirit in Pentecost. At pagkatapos nito ay humayo na ang mga disipulos. Ang mga pangyayaring ito na naganap sa loob ng 40 araw o taon man ay mayroong makabuluhang espiritual at simbolikong kahulugan sa Biblia na kadalasang kumakatawan sa mga panahon ng pagsubok, pagbabago at paghahanda. At kahapon nga, sa pag-umpisa natin ng Miyerkules de Abo ay hinamon tayo sa pananalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Kung titingnan natin, may 3 araw sa pag-itan ng Ash Wednesday at unang linggo ng Kwaresma. Ang 3 araw na ito ay ngayon, sa Biyernes, bukas at sa Sabado. Ito po ay tinatawag ni Father Francis Marina na Ascen Triduum. At ang sabi niya, it is a time after the gathering of Ash Wednesday to come aside and withdraw for 3 days to interpret how we are going to proceed for the journey ahead. The focus of these 3 days, Thursday, Friday, Saturday, is essentially that of a retreat, a time to be alone with oneself before God, to be silent from within
and to take time for prayer and serious reflection. Kaya ito mga kapatid, ang tinatawag nating mabiyayang panahon na regalo sa atin ng simbahan at mahal na Diyos at samantalahin natin ang pagkakataong ito. At sa pagninilay natin ngayong araw na ito sa Ebanghelyo ay malaki ang hamon sa atin. At ang Ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa pagbabadya ng mangyayari sa Kanya, yung tinatawag na passion prediction. Paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay na binanggit kanina na ang anak ng tao ay pahirapan, itatakwil. Pero pagkatapos ng 3 araw ay mabubuhay na magmuli. At sa pagbabadyan niyang yon, ay naroon ang malaking hamon niya. At ang sabi niya, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang tungkol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Mga kapatid, bilang pagtatapos, nais kong ikwento sa inyo ang isang inspirasyon na sasalamin dito sa ating Ebanghelyo ngayon. Marami na pong taon na nakalilipas. Isa sa episode na napanood ko, ito po ay yung, alam ninyo ito, maalaala mo kaya, na parang mga 10 taon na nakalilipas. Ang kwento ng mag-asawa na pagkatapos nilang makasal, siyempre ay naghangad sila ng supling. At pinagkalooban sila ng supling. Pero napansin nila na pagkatapos ng ilang panahon, habang lumalaki ang bata ay may kakaibang ikinikilos. At noong patingnan nila sa espesyalista, na-discover nila na ang kanilang supling ay special child. May diferensya sa pag-iisip. Pero tinanggap nila ito. Naghangad pa uli sila ng pangalawang supling at pinagkalooban sila. Pero ganon din na pagkalipas ng ilang panahon, ganon din ang kinikilos kahit umaasa silang baka tulad ng panganay nila, pinatingnan nila sa doktor, special child na naman ang batang ito. Siyempre, naghangad uli sila ng pangatlo. And to make the long story short, the same. Special child na naman ang batang ito. Pero maluwag sa kalooban nilang tinanggap. Maganda po yung katapusan ng episode na iyon dahil dinalaw sila ng host. At doon, naabutan nila na 25 taon na ang 3 anak na ito na mahirap na pamilya, may kanya-kanyang kulungan kasi kailangan silang i-restrain dahil nga minsan ay nagiging violente. Doon pinapakain ng kanyang ina. At, mga kapatid, by this time, baka 35 to 40 years old ng 3 yon. Pero maganda yung sabi niya nang siya ay tanungin, mahal na mahal ko ang aking mga anak na ito at itataguyod ko sila. Mahal na mahal ko ang mga anak kong ito at itataguyod ko sila. Gayun din siguro ng kanyang asawa. Mga kapatid, parang tinutumbok ng nanay na ito ang sinabi dito sa Ebanghelyo, kung sino mang nais sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili at pasanin araw-araw ang krus at sumunod sa akin. Tingnan natin ang krusipiho sa gitna natin na nilimot ang kanyang sarili upang tayo ay itaguyod. Sa kabila ng ating mga pagkukulang,
sa kabila ng ating mga kahinaan at sa kabila ng ating mga nagagawang kasalanan. Patuloy niya tayong itataguyod at patuloy niya tayong mamahalin ng mamahalin ng mamahalin. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula ng 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagpapakasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masasamang hilig upang kami pag-indapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo ng aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Ang aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa kilay ay nagpalakad at nakiramay sala. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon at tinabot sa kanya mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw. Kawaan mo sila at pagindapating makating sa iyong kaharian. Kawaan mo sila sa tulong ng mahal na Birang Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, at ng lahat ng mga apostol na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga masala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Mga kapatid, rin. tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayo ngayong inaanyayahan magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Panginoon, sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukan sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtas sa sino pa ba ang aking katatakutan. Ang Panginoon ang buong ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa.
Salamat po sa inyong mga handog. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin ng nawang mapakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagagtumang pusa namin pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Panalangin para kay Papa Francisco. Mapagmahal na Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco na naglingkod sa iyo bilang isang Heswita, isang pari, isang arsobispo, isang kardinal at ngayon bilang isang papa. Higit sa lahat, naglingkod siya sa iyo bilang isang tapat na Kristiyano. Ibinabahagi ang pag-ibig, awa at habag na ipinakita ng iyong anak sa lahat ng kanyang nakatagpo, lalo na sa mga mahihirap at nahihirapan. Habang hinaharap ni Papa Francisco ang panibagong sakit na ito, pagpalain mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanya. Bigyan mo siya ng lakas upang matiis ang anumang sakit ng may biyaya at pagalingin mo siya ng mabilis. Hinihiling namin ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pangunguna ng Confradya ni Santo Padre Pio, ngayong darating na March 15 ay magkakaroon tayo ng Archdiocesan Devotion Promotion sa Parish and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon sa ating patron. Ang banal na misa po ay pagdiriwang sa 9:00 ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Inaanyayahan ang mga debotos sa malalapit na parokya na magtungo sa lian at makiisa sa mga gawain, lalo't higit ang mga may sakit. Ikatlo, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay magandang pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang ika-21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon, ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Maraming salamat po at naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ikaapat, bahagi po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay merong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating pong tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na panunalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo na ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.